Mapagpalang araw, Sir Seth, at sa mga giliw na taga-subaybay. Tawagin niyo na lamang akong Rafael, 25 taong gulang. Masugid niyong taga-subaybay mula sa bayan ng Oriental Mindoro. Ang aking kwento na ibabahagi sa inyo ay kwento ng aking lolo na matagal niyo na ring tagapakinig. Pero kailan lamang siya pumanaw sa edad ng 89. Ang kanyang karanasan at kaalaman sa panggagamot ay hindi matatawaran ni numan. Tawagin na lamang natin siya na si Lolo Lino. Mas kilala sa lugar namin na si Mang Lino. Kilalang albularyo. Bata ba daw si Lolo nang matuto ng panggagamot nito? Dahil ito sa kanya ipinamana ng kanyang ama ang kaalaman at husay sa panggagamot. Noon ay 20 taong gulang pa lamang si Lolo at nang mamatay ang kanyang ama. Sa kanya hinabili ng pagpapagaling ng mga may sakit at pagbibigay ng lunas sa iba't ibang karamdaman ng mga tao sa kanilang lugar. At kinilala rin ang kanyang kakayahan maging sa mga karatig na lugar. Ayon kay Lolo ay nakatira lamang siya noon sa isang maliit na baryo sa gitna ng kagubatan. Hindi lamang panggagamot ang kanyang gawain. Meron din siyang malalim na kaalaman sa mga lihim ng kalikasan at espiritual na mundo. Sa kabila ng katandaan ni Lolo, siya ay kilala bilang isang magiliw. Laging handang tumulong at may napakalawak na karunungan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang mga mata. Isang gabi, isang hindi pang karaniwang bisita ang dumating. Isang matandang babae na hindi masyadong pamilyar sa akin pero sa kanilang pag-uusap ay parang matagal na silang magkakilala ni Aling Marta. Si Aling Marta ay isang matandang babae na kilalang kilala sa baryo bilang isang tsismosa at maurirat na tao. Lahat ng bagay na makikita niya sa baryo ay hindi nakakaligtas sa kanya. Kilala siya sa kanyang hilig sa mga kwento at mga balita mula sa iba't ibang sulok ng baryo. Ako ang nakapagbukas sa kanya ng pinto ng kumatok ito at hinanap niya si Lolo. Agad ko namang tinawag si Lolo para ipagbigay alam na may naghahanap sa kanya. Katatapos lamang namin noon ang hapunan. Nga pala, natatandaan ko na si Aling Marta ayon sa pagkikwento ni Lolo. Nagtaka pa ako dahil gabi na pero may naghahanap pa rin kay Lolo noon. Akala ko ay magpapagamot lamang ito o may ikukonsulta kay Lolo ng mga karaniwang bagay lamang. Pero nahinuha ko na parang may importante itong sadya. Kaya medyo lumayo ako ng bahagya sa kanila. Baka kasi mapagalitan ako ni Lolo. Nagsimula na lamang ako magligpit ng aming mga kinainan habang ang aking tenga naman ay parang antena na sumasagap ng anumang bagay na kanilang pinag-uusapan. Ibang balita palang dala ni Aling Marta ng gabing yon. Halata sa kanya mukha ang takot at pagkabahala na agad namang napuna ni Lolo. Mang Lino, may napansin akong kakaibang mga pangyari sa baryo nitong mga nakaraang gabi. Panimula ni Aling Marta habang hinihila nito ang isang bangko at doon umupo habang ikinikwento niya ang kanyang mga karanasan. Nakakita ko ng mga anino, mga ibang anyo na naglalakad sa dilim. May pakpak yung ilan sa kanila. May mga pulang mata. Galing sa gubat. Parang tumitingin-tingin sa mga kabayan. Bigla naman akong nahinto sa aking ginagawa pagkarinig ko sa mga sinabi na yun ni Aling Marta. Samantalang si Lolo naman ay tila natigilan din at tila nag-iisip tungkol sa mga sinabi na yun ni Aling Marta. Alam ni Lolo na sa kanyang karanasan bilang isang albularyo, ang mga sinyalis na ito ay hindi basta-bastang kwentong kutsero lamang. Ang kanyang kaalaman tungkol sa mga katutubong paniniwala at sa iba't ibang nilalang na tinutukoy ni Aling Marta, hindi siya maaaring magkamali nun. Yun ay tumutukoy sa mga aswang. Natapos ko na rin ang ginagawa kong pagliligpit. Naupo na lamang ako sa gilid ng pintuan papasok sa sala. Kung kaya't naririnig ko lahat ng pinag-uusapan nila Lolo
at Aling Marta. Ang mga aswang ayon kay Lolo ay may kakayahang magpalit ng anyo at nabubuhay sa pamamagitan ng pagkain ng laman loob ng tao, lalo na ng mga buntis at mga bagong silang na sanggol. Marta, sigurado ba kayo sa inyong nakita? Tilang pagdadalawang isip na tanong ni Lolo noon. Baka naman nalito ka lamang o nagkamali ng tingin. Mariing umiling si Aling Marta. Hindi ako maaaring magkamali, Mang Lino. Malinaw kong nakita ang mga nilalang na yon. At hindi lamang ako. Marami sa mga kababaryo natin ang nagsasabi ng pareho. Mahabang paliwanag ni Aling Marta noon. Kung hindi lamang medyo seryoso ang kanilang pinag-uusapan, ay iisipin ko mga chismis lamang yun ni Aling Marta. Pero si Lolo, mukhang napakaseryoso din. May mga nawawala din na mga hayop at may mga bata din na nagkakasakit ng walang malinaw na dahilan. Dagdag pa ni Aling Marta noon. Lalo namang lumalim ang pagkabahala ni Lolo. Ang mga nabanggit kasi ni Aling Marta ay malinaw na tanda ng mga presensya ng mga aswang. Napagpasya ni Lolo na kailangan niya ng kumilos para iligtas sa mga tao sa baryo laban sa panganib na dala ng mga umaaligid na mga nilalang. Kinabukasan, binisita ni Lolo ang mga lugar na sinasabi ni Aling Marta. Kinausap ang ilang mga residente para kumpirmahin ang mga ulat ng mga kakaibang pangyari. Ayon sa mga residente, nakakita sila ng ibang mga nilalang na umaaligid sa gabi at ibang mga tunog at ingay na gumagambala sa gabi. Lahat ng mga narinig ni Lolo ay nagpapatibay na may mga aswang na sa baryo namin. Nakaramdam ako ng takot at naisip kong paano na kung mas lalong dumami pa yung mga yon. Matapos malaman ni Lolo ang mga nangyari sa baryo, lalo siyang nag-alala dahil alam niyang nasa panganib ang buong lugar at kailangan niyang gumawa ng paraan para protektahan ang buong baryo. Inipon niya ang mga taga-baryo para ipalam sa kanila ang nalaman niya. Nagsagawa siya ng pagpupulong at isiniwalat ang kanyang nalalaman tungkol sa paparating na mga nilalang. Isang gabi, isang malakas na kalabog sa bubong ang narinig ko. Naalala ko ang hipag ko na kasalukuyang nagbubuntis ng mga panahong yon. Nag-alala ako kasi baka siya ang dahilan kaya may ganung nilalang sa bubong namin. Lumabas ako para kunin ko na sanang itak para tingnan yon. Tamang-tama naman na paglabas ko ay lumabas din ang kwarto niya si Lolo. Sinabihan niya ako na wag na daw akong lumabas. Siya na ang bahala sa nilalang. Sa pagkakaalam ko noon, may mangilan-ngilang kilala si Lolo na mga aswang na nasa baryo. Ultimo mga mangkukulam, kilala niya at takot ang mga yun sa kanya. Maya-maya pa ay parang may mga nag-aaway na pusa sa bubungan namin. Halos tumagal ng ilang minuto bago tumigil. Nang pumasok si Lolo sa loob ng bahay, nakita ko na may mga tilamsik ng dugo ang damit niya. Bumalik ka na sa kwarto mo, sabi niya. Sinilip ko muna ang hipag ko sa kabilang kwarto at tuluyan na akong bumalik sa kwarto ko. Makalipas lamang ang ilang araw, isang gabi, nang maramdaman ko na nagbukas ang pintuan ng silid ni Lolo. Sinilip ko ito mula sa maliit na siwang ng aking pintuan. Nakita kong lumabas ito. Nagtataka ako gawa ng nitong mga nakarang araw ay halos nagkukulong lamang si Lolo sa kwarto niya. Parang may kung ano na umudyok sa akin na sundan ko si Lolo. Halos walang ingay na nasundan ko siya patungo sa may baybay ng tabing dagat. Huminto siya doon sa isa sa tingin ko na sirang bangka na nakadaong lamang sa may tabihan. Sa tingin ko ay may inuusal na dasal si Lolo at may pinapalabas doon sa may lumang bangka na yon.
Naghihintay ako ng mga susunod na pangyayari kung ano ba talagang ginagawa ni Lolo doon. At ano nga ba ang nasa loob ng bangka. Makalipas ang kalahating minuto, unti-unting may lumabas doon sa lumang bangka na yon. Isang binatilyo pero nagulat ako sa itsura niya. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Para siyang asong baliw na naglalaway habang nakalabas ang kanyang matutulis na mga ngipin. Nanginginig ang mga tuhod ko ng mga sandaling yon. Walang ano-ano ay bigla na lamang sumalubong kay Lolo ang binatilyong yon. Natumba si Lolo. Naganap ako ng kahoy at tutulong sana ako pero wala akong magigilap na anong pamalo ng mga oras na yon. Lalo pa't medyo madilim na. Ayaw ko rin namang magpalata na sinusundan ko siya. Mga ilang minuto din na nagpangbuno ang dalawa at nakita ko sa unang pagkakataon na si Lolo ay nagbago ang muka. Naging mabangis ang itsura. May mga matang matatalim na kahit sa munting liwanag na nagmumula sa buwan. Malinaw na malinaw sa akin ang pagbabago niya. Takot na takot ako noon. Hindi ko akalain na si Lolo pala ay may nililihim sa amin. Dahil doon, dahan-dahan akong lumayo sa lugar na yon. Pero bago pa ako nakalayo, ay nakita ko na napatay ni Lolo ang binatilyo. Nang malayo-layo na ang aking distansya ay ubod ng bilis na akong tumakbo pabalik sa bahay. Halos hindi ako nakatulog ng gabing yon. Iniisip ko kung sasabihin ko ba sa kapatid ko ang nakita, maging kay nanay. Naganap ako ng buwelo, Sir Seth. Hanggang sa isang gabi habang kumakain ng hapunan, hindi ko mapigilan ang sarili na sabihin kay nanay ang nakita. Pero sagot na lamang ni nanay, alam mo umano ni Lolo ang kanyang ginagawa. Naging abala si Lolo ng mga sumunod na araw. Nagturo siya ng mga ritual at dasal bilang proteksyon sa mga taga-baryo. Nagtulungan ng mga taga-baryo para maglagay din ng mga harang at bantayan ang bawat sulok ng baryo. Pero sa kabila ng paghahanda na yon, alam ni Lolo na hindi magiging madali ang kakaharapin ng baryo. Ayon kasi sa kanya, matalino at tuso mga nilalang. Kaya't sabi ni Lolo ay kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang kaalaman at karanasan para masugpo ang mga ito. Isang araw naman habang nasa bukid kami ni Lolo, ay may napansin akong isang lalaki na nakatingin sa amin. Nakita ko na yun sa may dalampasigan ng minsan na sumama ako kay Mang Ernesto sa pangingisda. Naitanong ko pa nga sa kanya kung kilala niya ang lalaki pero sinipat muna ni Mang Ernesto sa kasinabing, nakita ko na yun minsan pero sigurado ako na hindi siya taga rito sa baryo. Nakatingin lang ang lalaki at nang tingnan ko si Lolo para itanong kung kilala niya, wala na doon ang lalaki paglingon ko pabalik. Isang maulan na araw naman, may isang babae na dumating sa labas ng bahay. Galit na galit. Nanilisik yung mga mata at tila may kung anong hawak ang isang kamay niya na nakatago sa kanyang likuran. Lumabas si Lolo at sa galit na tinig ay sinabi ng babae na, "Bakit mo pinatay ang anak ko? Ang sabi ko sa inyo ay gamutin nyo, hindi patayin." Mahinahong sumagot si Lolo. Malaki ng ibon na nasa loob ng kanyang katawan. Wala na yung lunas kaya nararapat na lamang napatayin kaysa makapaminsala pa ng iba. Kalmado si Lolo pero ang babae, bigla na lamang umatake kay Lolo. Hawak ang isang patalim nun. Sa gulat ay naitulak ko si Lolo. Nahawakan ko ang mga kamay ng babaeng yun. Nagawang maagaw naman ni Lolo ang patalim na muntik ng magamit laban sa kanya. Hawak ko ang babae ng mga oras na yon. Sigaw ito ng sigaw na magbabayad umano si Lolo sa ginawa sa anak niya.
Umuwi ka na sa inyo. Umalakas na yung ulan. Yun lamang ang sagot ni Lolo. Umalis nga ang babae. Makalipas ang ilang araw ay nakita ko si Lolo na parang namimilipit sa sakit ng tiyan yon. Okay ka lang ba, Lo? Ayos lang ako. Huwag mo akong intindihin. At maya-maya lang ay magiging okay ng pakiramdam ko. Samantala, ang mga taga-baryo naman ay naging abala sa paghahanda. Kung sakaling totoo mang sumalakay ang mga nilalang. Si Lolo, nang maayos ng pakiramdam, pumunta ito sa kabundukan. Medyo mapanganib ang gubat at bundok ng mga panahon na yun sa lugar namin. Pero kailangang may gawin naman siya. Para na rin may maitutulong siya sa mga taga-baryo. Sa kanyang paglalakbay ay napadaan siya sa mga lugar na puno ng kababalagan at pinaniniwalaan na pinamumugaran ng mga aswang. Sa kanyang paglalakbay na ito, may mga nakilala siyang iba't ibang tao na tumulong umano sa kanyang gagawin. May nakilala siya na isang ermitaryo na nagbigay sa kanya ng mahalagang impormasyon patungkol sa kung ano mga grupo ang sumasalakay o sasalakay sa baryo at ang mga kahinaan ng mga ito. Partikular na umano, yung isang sinaunang puwersa na nagmumula sa isang matandang puno sa gubat. Sa isang bahagi ng puno ay naroroon ang lakas na may kakayahang umanong sumugpo ng mga kampo ng dilim nun. Dahil dito, nagdesisyon si Lolo na pumunta sa punong yon. Kasama yung mga pinagkakatiwalaan niyang mga kakilala. Nung papalapit na daw sila doon sa sinasabing puno, as in, kitang-kita na nila. Hindi nila inaasahan na hindi pala magiging madali yon. Bawat hakbang nila Lolo at ng kanyang mga kasamahan, bigla umanong hindi naging maganda ang presensya doon sa paligid. Nang makalapit na ng tuluyan si Lolo doon sa punong yon, bigla na lamang siyang nakaramdam ng panlalaki ng ulo. Hanggang sa walang ano-ano, may bigla na lamang lumitaw na anino ng isang lalaki na nakaharang doon sa punong yon. Napakatapang niyo para pumarito. Hindi niyo kami kaya. Naganda si Lolo at ang kanyang mga kasama noon. Hinarap nila itong nilalang. Ibinigay umano ni Lolo ang lahat ng kanyang makakaya para labanan ng mga aswang na ito. Nagpalit ng iba't ibang anyo ang mga nilalang. Naging maagap naman sina Lolo at ang kanyang mga kasama gamit ang kanika nilang mga panlaban. Nagkaroon umano ng sagupaan nun. Nagsilabasan pa ang ibang mga nilalang, samantalang ang ibang kasama ni Lolo na mga antingero nakipaglaban sa kanila. Hanggang sa nakagawa si Lolo ng paraan na lalong makalapit doon sa puno na yon. Dinasal niya ito katulad ng itinuro sa kanya ng ermitanyo. Walang ano-ano. Tila umano dininig siya ng punong yon. Unti-unti umano siyang nakaramdam ng init na nagmumula sa katawan ng punong yon. Maya-maya pa, naririnig niyang humihiyaw ang mga nilalang na sumasalakay sa kanila. Hindi nagtagal ay nagsiatrasan ng mga yon. Dito na sila nagsimulang magdasal at magdebosyon doon mismo sa harapan ng puno. Sa mga dasal na tinuro din umano ng ermitanyo. Matapos ng ilang araw na pagdadasal doon, ang kanyang mga kasamaan at si Lolo ay bumalik ng baryo. Sinabihan niya ang mga taga-baryo noon na meron na umano silang dala na panglaban doon sa mga nilalang na yon. Ilang araw matapos ang engkwentro sa kagubatan, ay muling nagpakita ang lalaki na nakita ko na noon. Nasa bukid kami ni Lolo nang tumigil ito sa hindi kalayuan. May mga kasamang lalaki na nag-aabang lang sa hindi din kalayuan nun.
Ano, Lando? Hanggang kailan mo kayang tiisin ang pagkalam ng sikmura mo sa paghahanap ng pagkain ng tao? Ang tanong ng lalaki kay Lolo. Isinumpa ko na kahit kailan ay hinding-hindi ko tatalikuran ng panggagamot at lalong hinding-hindi ko yayakapin ang pagiging aswang. Nagulat ako sa sinabi ni Lolo. Alam ko, napaisip na ako noon nang nakaengkwentro niya yung isang binatilyo pero hindi ko inakala na totoo pala ang naiisip ko noon. Kung ganon, may dugong aswang si Lolo. Humalakak naman ang lalaki sa kaunti-unting humakbang papalapit. Naghanda naman ako ng mga sandaling yon. Pero sinabihan ako ni Lolo na tumakbo na at kaya niya na umano ang tatlong lalaki na yon. Pero hindi ko iniwan si Lolo. Napahanga ako ni Lolo sa bilis niyang kumilos. Kahit matanda na siya, napakaliksi nito. Hindi naman ako malapitan ng mga lalaking kasabayan ng lalaki na tumutugis kay Lolo. Gawa ng may isinuot na pulsera sa akin si Lolo noon. Bigay niya ito, pangontra laban sa mga aswang. Nang makahanap ng tiyempo, hinatak na ako ni Lolo at tumakbo na daw kami pauwi noon. Hindi na kami hinabol ng mga nilalang na ito dahil alam nilang hindi nila kakayanin si Lolo. Nang makalayo-layo kami, inaya ako ni Lolo sa gitna ng kagubatan. Ipinagtapat niya sa akin na maging shaman. Isang aswang. Sinabi niya sa akin kung paanong nagkaroon siya ng ganon. Ayon sa kanya, minsan ay pumunta siya sa isang paglalamay. Nagkainuman daw sila ng mga kakilala niya. Hindi naman daw lasing si Lolo ng mga panahon na yon. Pauwi na daw sana siya nang abutan pa ng isang tagay ng lalaking nagngangalang Andres. Tahimik na tao lamang itong si Mang Andres at madalang makitang makikipaghalubilo pero naroroon ito ng mga panahong pinaglalamayan ng kaibigan ni Lolo. Ang pagtagay na yon ang isang malaking pagkakamali niya. Dahil ang tagay pala na yon, may hinalong laway ng aswang. Doon nagsimula ang pagkakaroon ng pagbabago kay Lolo. Doon ko na rin naalala na may pagkakataong nakita ko si Lolo na may hawak na manok. Hilaw na manok na para bang may sinisip-sip siya dito. Siyempre bata-bata pa ako nun. Tinanong ko si Lolo kung bakit. Ang sagot niya lang nun, tinikman lang daw niya. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba kay nanay at sa kapatid ko ang aking natuklasan. Nakiramdam muna ako at naisip ko na saka ko na lamang sasabihin kung ano ang aking nalaman nun. Isang partikular na gabi ay nagising kami dahil sumakit ang tiyan ng kapatid kong buntis. Kasalukuyang wala naman sa amin ng mga panahon yun ng asawa ng kapatid ko dahil nagtatrabaho ito sa bayan. Ginising ako ni nanay. Gising na rin si Lolo ng mga sandaling yon. Akala ko nga'y manganganak na ito pero sinabihan kami ni Lolo na siguraduhing nakasara mga bintana dahil nasa paligid lamang umano ang nilalang. Lumabas si Lolo. Muli ay kinuha niya na naman ang matalas na patalim. Nakita ko si Lolo na nakatingala sa may bubungan. Napatingala na rin ako pero pagbalik ko ng tingin sa kanya, wala na ito. Nakarinig na lamang kami ng mga angil ng animoy nag-aaway nun at gigil na gigil sa isa't isa. Maya-maya ay bigla na lamang tumahimik sa may bandang bubungan. Maya-maya din, pumasok si Lolo. Magtatanong pa sana ako pero sinenyasan na lamang ako ni nanay na manahimik. Si nanay naman, niyaya si Lolo sa banyo namin para maglinis. Hindi ako makatulog ng gabing yon.
Paano pala kami mag-iingat kung mismong ang aswang ay nasa loob lamang ng aming bahay? Si Lolo yon. Ligtas pa ba kami dito? Tanong ko sa sarili ko. Pero syempre napag-isip-isip ko naman, Sir Seth, na matagal na namin kasama si Lolo eh. Mabait, matulungin sa kapwa. May alam pa sa mga lihim na karunungan. Sino mag-aakala na isa pala siya sa mga iiwasan at pinangingilagan dapat sa baryo? Alam kaya ito ng mga residente? Nakausap kong muli si Mang Ernesto at ang pag-usapan namin ng mga aswang. Naitanong ko sa kanya na kung siya ay nasa ganong sitwasyon, ano ang gagawin niya? Ayon naman kay Mang Ernesto, marami umano siyang mga kilalang aswang at ang ilan, kapag nalaman na nila na sila ay aswang, ay umaalis at nagpapakalayo-layo na. Para siguro hindi rin nila malagay sa panganib ang kanilang mga pamilya. Meron manong nagpapakamatay dahil sa magiging kahihiyan yun ng angka nila at ang mga umalis ay hindi na bumabalik pa. Nagtataka naman si Mang Ernesto sa mga tanong ko kaya sa akin na lamang niya ibinaling ang tanong. Ang sagot ko naman ay marahil ay ganun din ang gagawin ko. Magpapakalayo-layo na lamang ako. Dahil ang ganung uri ng aswang na yanggaw, hindi na umano nagagamot yun. Habang nabubuhay, ay isa na itong aswang. Minsan, naitanong ko kay nanay kung may alam siya tungkol kay Lolo. Nagulat ako nang sabihin niya na matagal na niyang alam yon pero nakokontrol umano ni Lolo yon. Hindi daw yun ginusto ni Lolo at sumumpa daw si Lolo na kahit anong mangyari ay hindi niya gagamitin ang kanyang pagiging aswang. Dahil sa wala namang nangyayaring kakaiba nun, sinubukan kong bumalik sa normal ang mga isipin ko sa buhay. Pero isang araw, bigla na namang bumalik ang lalaki na siyang nag-abot ng tagay kay Lolo. Sinabihan ng lalaki si Lolo na kailanman ay hindi niya umano matatakasan ang pagiging aswang nun. Pero muli ay mariing tinutulan ni Lolo ang mga sinabi niyo ng lalaki. Yan ang kaiba nating dalawa, Andres. Hindi ko ginagamit ang pagiging aswang ko. May sinumpaan ako sa aking mga magulang na patuloy akong manggagamot sa abot ng aking mga kaya. Patuloy akong tutulong sa mga kababaryo hanggang sa aking huling hininga. Napakapit ako sa hawak kong araro nang unti-unti kong makitang lumalapit ang mga lalaking yon. Pinuntirya ni Mang Andres ang lolo ko at ang isa naman ay bigla na lamang akong sinunggaban. Nagpangbuno kami, Sir Seth. Bagamat si Lolo ay nanghina, ipinakita niya ang kanyang katabangan at kasanayan para magapi ang mga yon. Ang pagkakamali lamang kasi ng sumugod na mga ito ay tirik at mataas pang araw. Kaya nagagawa silang tablan ni Lolo ng mga dasal nito. Muli ay umatras at nagsitakbuhan ng mga yon. Inalalayan ko si Lolo pa uwi. Habang naglalakad ay naitanong ko sa kanya kung nakakalimot ba siya kapag nangingibabaw sa kanyang pagiging aswang. Umaalis na lamang ako ng bahay nang hindi niyo namamalayan. Ayokong ako ang maging dahilan ng inyong pagkapahamak. Kumapit si Lolo sa akin na mahigpit. Aswang si Lolo pero kahit papano'y ramdam ko ang kanyang pagmamahal. Pagkarating sa bahay, sinabi niya na kailangan lamang umano niya ng pahinga at magiging ayos lamang siya. Nakalimutan ko palang sabihin, Sir Seth, na kinilala ng mga taga-baryo ang ginawang sakripisyo ni Lolo at ng kanyang mga kasama nang harapin nila mga grupo ng mga nilalang sa kagubatan. Mula kasi nun, bumalik ulit ang katahimikan sa baryo. Ang kapatid ko ay nakapagsilang na ng isang malusog na sanggol na lalaki. Nakabalik na rin sa Mindoro ang kanyang asawa at saka pinlanong binyag nun.
Ang babae na ina ng binatilyong Yanggaw ay napag-alaman rin namin na isang Yanggaw pero makaraan ang engkwentro nila ni Lolo ay bigla na lamang itong nawala. Samantala na makapanganak ang kapatid ko, ang habilin sa akin ni Lolo na huwag ko daw pababayaan si nanay at ang kapatid ko at ang kanyang bagong apo sa tuhod. Ingatan ko daw sila at ang buong pamilya namin. Nagtataka naman ako kaya na itanong ko sa kanya kung aalis pa ito. Sinabi niyang hindi pero matanda na umano siya at isang araw ay aalis din siya katulad ng ilan. Kumbaga, mahina na ang kanyang lakas bilang isang manggagamot o albularyo. Umabot pa si Lolo ng ilang taon at ang kanyang kaalaman ay ipinasa niya sa ibang anak at apo na siyang magpapatuloy ng kanyang mga ginagawa. Ang kwento ni Lolo ay naging alamat sa aming baryo na patuloy na ikinikwento ng mga nakakatanda sa hanggang ngayong henerasyon para hindi maliputan ang kanyang pinagdaanan at ang tapang na ipinakita niya sa harap ng panganib. Ang baryo ay muling naging payapa at tahimik at ang mga tao ay namuhay ng may seguridad. Makaraang ilipat ang mga kaalaman ni Lolo. Dumoble ang kanyang panghihina nun hanggang sa tuluyan ng mamahinga ang kanyang katawang lupa. Maraming nalungkot, marami ang nagdalamhati sa pagpanaw niya. Pero batid ko na saan man si Lolo, alam kong masaya siya at marami siyang naibahagi at natulungan nung siya'y nabubuhay pa. At sa bawat gabing sumisilip ang buwan sa kalangitan, naalala ko ito. Malaki ang sakripisyo na nagawa niya sa amin na pamilya niya at higit sa mga tao sa baryo. Sa kabila ng lahat ng pagiging aswang ni Lolo ay nagawa niyang maipagtanggol ang taga-baryo. Magpasa hanggang ngayon ay naririto pa rin ako sa Mindoro. Dito ko pa rin pinili na manirahan kasama ng aking pamilya. Gawa ng nandito ang alaala ni Lolo na kahit kailan ay mananatiling buhay sa aking puso at isipan.